Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala, at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, MHSD for short. At ngayon po ay ika-15 sa buwan ng Agosto 2024 at ika-11 sa buwan ng Safar 1446. Pareho hong kompleto ang ating date para sa ating Gregorian at ang ating Hijri calendars. Ayan po, and ito na ho ang ating 182nd episode ng ating programang MHS Delivers. Huwebes. Yan ho ang araw kung kailan tayo ho ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para ho magkaalaman tayo at para ho may hatid namin sa inyo ang pinakabagong impormasyon, pinakabagong update mula sa MHSD patungkol sa mga isinasagawa nitong mga proyekto, mga programa at mga aktibidades. Lalong-lalo na ho ngayong linggong ito dahil atin pong isinasakatuparan, isinasagawa ang ating o ipinagdiriwang ang ating MHSD Week. Nag-umpisa ho yan noong Agosto 12 at magtatapos ngayong weekend dahil meron pa tayong activity ngayong weekend bago ho magtapos ang ating MHSD Week. Tatanungin ko po mamaya ang ating kabalay kung ano ba ang tema ng ating MHSD Week ngayong taon na ito, ngayong 2024. And with this, we are greeting our co-MHSDians from the regional office down to the provincial offices sa MHSD Maguindanao, sa MHSD Lanao del Sur, sa MHSD Special Geographic Area, sa MHSD Basilan, MHSD Sulu, at MHSD Tawi-Tawi. Maligayang pagdiriwang ho ng MHSD Week, and I believe everybody is happy and of course celebrating with every member of the family of the MHSD. MashaAllah, alhamdulillah. Mamaya-maya malalaman natin ang ating tema ngayong taon na ito. Actually, maraming bago. Sa mga naunang selebrasyon natin ng MHSD Week, may mga bago ho ngayong taon na ito at yan po ay i-detalye ng ating magiging resource speaker ngayong araw na ito. Ayan, tandaan po natin, kami ho ay live niyong mapakikinggan via DXMS, Radyo Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. AM po yan, AM frequency. At live din ho tayo sa ating official Facebook page. At yan ay ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kung kayo ho ay hindi pa nakakapag-like, nakakapag-follow ng ating Facebook page,
as usual, kayo ho ay aming iniimbitahan na i-like na ho, i-follow na ho ang ating page para ho magkasama-sama tayo sa napakalaking pamilya ng MHSD kung saan walang iwanan at lahat po ay nagkakaalaman. Yan ang pinakamahalaga. Wala hong itinatago at dapat ho malaman ng ating kababayang Bangsamoro, ng ating kababayang Pilipino at ng ating kababayang Earth ang mga ginagawa natin sa MHSD. Ayan. And of course, kung gusto niyo ho, kami ho ay inyong papanood via DXMS Bida. Yan naman ho ang official Facebook page ng ating istasyon kung saan tayo mapapanood at mapakikinggan. At syempre, ngayong araw na ito, hindi ho nawawala ang ating mga kabalay. Nakasama ho nating nagbabahagi ng mga importante at makabuluhang impormasyon sa inyo mula sa MHSD. Kahit na ho medyo pagod na pagod pa, pagod na pagod tos medyo, no? Ang ating mga kabalay, simula ho noong Lunes, napakarami hong sinalihan ng mga palaro, patimpalak, dyan sa ating regional office, sa ano nga bang address nito? Tabi ng COA Barm. Magka-compound po sa Bangsamoro Pilgrimage Authority and then nasa loob ng Bangsamoro Government Center along Governor Gutierrez Avenue. Kompleto na po ito, ha? Rosary Heights 7, Cotabato City. At dahil nabanggit ko ang ating mga kabalay at ang aking kapwa homecaster, sila ho ay babati na sa atin. Unahin natin ang ating kabalay. Nako, what is this? Ang ating kabalay mula sa bandang kanan. Kabalay na Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy, Ria bint Emran Muhammad. Ayan, kahit na hinihingal pa ng konti, ano? Hindi obvious, hindi marinig. Ang kanyang medyo malalim na paghinga ay hindi obvious ang kanyang pagbati dahil nanatili po ang kasiyahan sa kanyang damdamin na may pabatid sa inyo ang mga impormasyon dapat nyo malaman. So mula sa ating kanan, tayo naman ho ay dadako sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsari para bumati sa atin. Kabalay na Hamsi, Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, and good morning po. At magandang umaga po sa lahat nating mga kabalay na patuloy pa rin sumusuporta at nanonood sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. Ako pong nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Ayan. Parang feel ko mag-background music, no? Sa ating opening. Ayan ho, ang pagbati mula naman sa ating kabalay na si Hamsi. Alam niyo ho, itong ating mga kabalay ay napagod ho ang mga utak at kanilang mga katawan sa pagsali ho sa ating mga patimpalak, sa ating palaro sa opisina. Ito ang ating kabalay talaga namang nagpa-rolling, no? Para magdig. Sa ating isinagawang volleyball. Yan, no? Sa ating compound sa MHSD. Kung naisin niyo po at gusto niyo manood, ngayon, no? Ngayon yung last series ng games natin. Yes, Ma'am Sally, championship na lang. That's right. At kung certain kayo, baka may singer pa na mag-award sa inyo sa pagbisita ninyo. O, diba? May pa-concert pa. May pa-concert pa. Kaya kayo ho ay aming iniimbitahan para maging mas masaya po yung ating selebrasyon ng MHSD Week ngayong 2024. Bukas ang awarding, tama? Yes, Ma'am Sally. Yes, may mga detalye pa po yan. Baka hindi pa sure ang ating sinabi. Mamaya-maya makakapiling natin ang ating napakagaling na resource speaker ngayong araw na ito. Ang walang kapaguran, napaka-aktibo, napaka-generous. Parang sinabi ko na yata ang descriptions, no? Baka mahulaan, ha? Kaya grabe kasaya ng episode na ito. Kasi may nagbabalik na guest sa ating radio program. That is so right. At ang guest natin na ito ay kadalasan po nagre-resolve ng ating mga problema. Okay?
At mamaya-maya po, matutunghayan natin kung sino nga ba ang ating binabanggit ngayon na guest speaker upang pag-usapan ang ating napakahalaga, napaka-timely ng ating topic ngayong episode natin. Ang ating 182nd episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating pag-uusapan ngayon sa ating MHS Discusses ay MHSD Week 2024. Maaaring marami sa atin ang hindi pa nakakaalam na every year tayo ho ay nagdiriwang ng ating MHSD Week. At marami ho tayong sinasagawang mga aktibidades. O, diba? Nag-iba na ang ating music. Okay? At dahil dyan, kompletuhin natin muna ang mga bahagi ng ating isang oras na programa ngayong araw na ito. Na nag-umpisa ho, anong oras tayo nag-umpisa? Kabalay na Hamsi, 11:08. Ibig sabihin, we are supposed to end our episode today at 12:08. Sana. Hopefully. Inshallah. Sana. Okay, bago tayo magbalitaan ngayong araw na ito, atin humunang tunghayan ang ating napakaganda no? Napakahalaga ng ating paalalang ito patungkol sa ating housing loan program na inaabangan ho ng ating mga kapwa-empleyado sa BARM at sa iba pang ahensya dito ho sa ating rehiyon. Para ho dyan, narito ang ating paalala, Kabalay na Almansor. Please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program dito sa ating rehiyon na itinataguyod po ng ating ministeryo, ang Ministry of Human Settlements and Development o ang MHSD. At syempre po, yan ho ang pinagsisikapan ng Housing and Human Settlements Division o HHSD under the leadership of Sir Abdul Hamid Alawi Jr., ang ating chief ng HHSD. One of these days, magiging all the way na ho ang implementation ng ating housing loan
program. Hopefully, pag tayo ho ay nagkaroon na ng bondo para ho rito, para mas marami pa hong ma-build o ma-construct na housing units under this program. And with our partnership with some developers, inshallah, baka ho mas marami pa tayong aabangan na housing units under this program. And with this, bago ho tayo dumako sa ating balitaan, ngayong araw na ito, atin ho babatiin ang ating guest speaker. Ngayong araw na ito, ang ganda ng kanyang shades pagpasok ko sa istasyon. Yan po yung mga gusto kong sige, pag hindi na ako nagbabantay, no? Inshallah. Sige, ang atin hong guest speaker ngayon ay pagkikilala pa rin ang ating kabalay na si Rhea. Kabalay na Rhea, sino nga ba ang ating kapiling ngayon? Ang ating kapiling ngayon ay walang iba kundi ang ating Bangsamoro Director General na tumatayo ring Bids and Awards Committee Chairperson at nangunguna rin sa ilang mga komite ng ating MHSD na walang iba kundi ang ating beloved, ang ating ever generous Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang umaga po sa ating lahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga. Sir, kamusta kayo ngayong araw? I am fine. Fine, Yo. happy? I'm happy. Happy, mashallah. And what about you? Sir, as you can see. Happy. So happy because we have you. Thank you. Kahit nakahapon, actually, let's be very honest. Kahapon nagawa namin sa sinabihan na makapiling natin sa ating episode ngayong araw na ito. And he said yes automatically. Let's go. Para ho may bahagi sa atin ang mga detalye ng ating isinasagawang MHSD. Ipinagdiriwang ho natin ang MHSD Week 2024. Walang kapaguran. Yes, walang talaga kapaguran. Mula ho sa ating mga awarding ceremonies, sa ating iba't ibang aktibidades sa opisina. Pre-proc natin kahapon. Totoo. Pre-proc meeting pa ng isang araw. Diba? Okay. Kahit na maraming mga challenges na pinagdadaanan, hindi ho sumusuko. Sabi nga yayaw-yaw, pero hindi po susuko at hindi talaga aatras. Okay? Mamaya-maya ho, babalikan natin ang ating Director General sa MHSD para ho pag-usapan ang detalye ng ating MHSD Week ngayong 2024, pagkaraan lamang ng ating mga paunang segmento ng ating programa. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito for our 182nd episode ng ating programang MHS Delivers for this 15th of August 2024 and the 11th of Safar 1446. Ayan. At sa ating headlines ngayong araw na ito, MHSD iginawad ang 100 pabahay sa mga nangangailangang pamilya sa 2 bayan sa SGA. Kauna-unahang paggawad ng housing unit sa Tawi-Tawi naganap sa makasaysayang bayan ng Simunol. At ang ikatlo sa ating headlines, MHSD sinimulan ang selebrasyon ng MHSD Week ngayong taon sa BARM Flag Raising Ceremony. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD ginawad ang 100 pabahay sa mga nangangailangang pamilya sa 2 bayan sa SGA. Narito si Kabalay na Rhea. 100 pamilya sa Kadayangan at Nabalawag ng Special Geographic Area o SGA ang nakatanggap ng libreng pabahay mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Sa awarding ceremony na isinagawa noong 12 ng Agosto 2024 bilang bahagi ng pagdiriwang nito ng MHSD Week ngayong taon. 50 sa mga unit ang ginawad sa mga pamilya mula sa Barangay Kapintilan, Kadayangan, kung saan ginanap ang awarding ceremony sa covered court nito, at ang 50 units ay iginawad sa mga benepisyaryo ng Barangay Nabalawag. Ang mga proyekto ay parehong pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro GAAB 2022. Binigyang diin ni
ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang pagiging inklusibo ng MHSD na itinatampok ng magkakaibang representasyon ng mga lider ng ministeryo at sumasalamin sa balansing etniko sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang aming pamumuno ay sumasalamin sa magkakaibang tapiserya ng Bangsamoro, wika ni Minister Bara. Ako ay Maranao mula sa Lanao del Sur. Si Deputy Minister Aldin H. Asiri ay tausog mula sa Island Provinces at si Director General Ismael W. Ibrahim ay Maguindanaon mula sa probinsya ng Maguindanao, aniya. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pag-aangkop ng mga proyekto sa mga partikular na pangangailangang pangheograpiya at kultura ng mga komunidad sa bawat bahagi ng rehiyon. Ang MHSD ay nagtatayo ng mga bahay, ngunit nais naming gawin ninyong mga benepisyaryo na takanan ang mga bahay na ito na may kapayapaan, pagmamahal, awa at habag. Panatilihin nyo ang mga natamo ng pakikibaka ng Bangsamoro simula sa bawat takanan, wika ni Minister Bara. Tiniyak naman ni BDG Ibrahim sa mga benepisyaryo ng MHSD ay nakatuon sa pagtugon sa housing gap ng rehiyon sa pakikipagtulungan ng mga mapagkakatiwalaang kaakibat. Binigyang diin niya ang layunin ng ministeryo na bigyan ng pabahay ang bawat pamilyang Bangsamoro sa mga teritoryo ng BARM maging sa labas nito, na patuloy na pinagbubuti ang disenyo ng mga unit. Inaasahan namin ang mga susunod na seremonya ng paggawad sa Maguindanao del Norte, gayon din sa iba pang mga lalawigan. Hindi titigil ang gobyerno ng BARM hanggat hindi natatamo ang pangarap ni Punong Ministro Ahod B. Ibrahim na gawing maunlad at progresibo ang Bangsamoro bilang bunga ng pakikibaka ng mga mujahidin, wika ni BDG Ibrahim. Samantala, hinikayat ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, ang lahat na magsabi ng alhamdulillah para sa mga biyayang na isa kamay, bismillah para sa mga darating na pag-unlad at insyaallah para sa higit pang mga proyektong darating. Hiniling naman ni Hamza A. Salik, Provincial Director ng MHSD SGA, ang mga bagong residente na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mula sa BARM government. Pagkatapos ay nagpaalala o nagbabala siya laban sa kasakiman kung saan ito ay matatandaan sa kwento ni Propeta Musa na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kawalan ng pasasalamat at kawalang kasiyahan ng kanyang mga tao. Matapos ay naghatid ng madamdaming mensahe si Honorable Muhammad Kelly U. Antao, miyembro ng Parliament, tungkol sa hinaharap na pagpapanatili ng mga bagong tatag na komunidad. Itinuro niya ang mga masjid na kasalukuyang ginagawa sa bawat komunidad bilang mga simbolo ng moral governance. Magdasal bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Paghimok niya sa mga residente. Pinabaunan din ni MP Antao ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas para sa kanilang pag-uwi sa mga bagong tahanan. Si Muslimen Companyer ang kumatawan sa mga benepisyaryo ng Kadayangan, habang si Abbas A. Alamada ang kumatawan sa mga benepisyaryo mula sa Nabalawag. At parehong nagatid ang mga mensahe ng pasasalamat at pangako upang mapanatili ang mga unit na kanilang natanggap at itaguyod ang pagkakaisa sa komunidad. Nagbahagi rin ng mga mensahe sina Butch P. Malang, SGA Development Authority Administrator, Honorable Mayor Duma M. Mascud, OIC Mayor ng Kadayangan, at Honorable Anwar Z. Saluang, OIC Mayor ng Nabalawag. At po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, kauna-unahang paggawad ng housing unit sa Tawi-Tawi naganap sa makasaysayang bayan ng Simunul. Iginawad ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang housing arm ng BARM, ang pinakaunang 50 housing units sa mga benepisyaryo sa Tawi-Tawi, partikular sa Barangay Dotong, Simunul, kung saan naroroon ang kauna-unahang moske sa Pilipinas na Sheikh Karimul Maktoum na ginanap noong Agosto 6 taong kasalukuyan. Naging makasaysayan ang aktibidad sapagkat minarkahan ito ang kauna-unahang awarding ceremony ng MHSD at ng local government units o LGUs sa probinsya ng Tawi-Tawi at naganap pa sa bayan ng Simunul. Wika ni Deputy Minister Alden Asiri na siya ring nagsilbing focal person ng MHSD sa Island Provinces. May
may pondo mula sa Special Development Fund o SDF 2020. Ang proyekto ay may titulong Construction of 50 Units Resettlement Housing Project with Land Development na sinasakatuparan ng MHSD katuwang ang LGU ng Tawi-Tawi sa ilalim ng opisina ni Honorable Governor Ismael Mang Sali. Ang mga bahay ay libreng ibinigay sa mga benepisyaryong mga pamilya na pinakanangangailangan sa lugar na lahat ay dumaan sa masusing profiling upang matiyak na may gagawad ang mga bahay sa pinakakarapat-dapat. Isa na naman ito ang patunay na lubos ang pagmamahal ng BARM government sa mga taga-Tawi-Tawi sapagkat halos lahat ng bayan sa probinsya may housing project na ini-establish sa MHSD. Pagbibigay diin ni Minister Hamid Aminuddin Bara na siyang nanguna sa pangkat mula sa MHSD. Ito ay bunga ng sinseridad ng inyong gobernador at ng LGUs sa pagkasakatuparan ng proyekto. Naway gawin niyong mga tahanan ang mga bahay na aming ipinatayo para sa inyo. Dagdag pa ng ministro. Samantala, ipinabatid naman ni Director General Ismael Ibrahim na hindi magsasawang tumulong ang gobyerno ng BARM sa mga pamilyang Bangsamoro sa ilalim ng liderato ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. Bilang tinatawa ni Honorable Governor Sali, ipinaabot naman ni Honorable Board Member Abdul Jamil Ismael ang paumanhin mula sa una sapagkat kailangan niyang maging kabahagi ng napaka-importanting aktibidad para sa Tawi-Tawi. Ang proyektong ito ay token o regalo ng malasakit sa mga tao sa komunidad na ito. Naway marami pang proyekto ang may sakatuparan sa ating probinsya, wika pa niya. Sa kanyang mensahe ng suporta, unang ipinamalas ni Honorable Vice Mayor Ershad Abdurrahman nang simunol ang kanilang kaligayahan sa napakalaking proyektong natanggap ng mga pamilya sa bayan ng Simunol. Ang proyektong ito ay sumisimbolo sa mas maliwanag na kinabukasan ng mga tao sa Simunol. Pagsasalarawan ni Vice Mayor Abdurrahman na kumatawan kay Honorable Mayor Wasila Abdurrahman. Bilang kinatawan ng mga benepisyaryo, buong pusong nagpasalamat si Dato Alizar Maindan sa pagtutupad ng matagal na nilang pangarap na magkaroon ng disenteng bahay. Aktibo ring nakibahagi sa aktibidad sina Director 2 for Operations and Management Services o OMS Salem Demuna at mga key personnel mula sa iba't ibang opisina, dibisyon at seksyon ng MHS Regional Office, Provincial Director Sabturani Bakil at ang kanyang pangkat na namahala sa aktibidad. Mula naman sa LGU Tawi-Tawi, aktibong nakibahagi sa programa sina Honorable Board Members Nur Shadar Matba, Melhan Masdal at Mahmoud Bawasanta. Ang ministry kasama ang LGUs ay nagkaloob din ng karagdagang 50 unit ng pabahay sa mga benepisyaryo sa Barangay Pababag, Bonggao sa parehong araw para sa isa pang resettlement housing project na pinondohan din sa ilalim ng SDF 2020. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating huli ang balita, MHSD sinimulan ang selebrasyon ng MHSD Week ngayong taon sa BARM Flag Raising Ceremony nagbabalik sa Cabalay na Ria. Taglay ang magagandang balita ng pagpapabuti sa implementasyon ng programa sa pananahanang pantao sa Bangsamoro. Inumpisahan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang pagdiriwang ng MHSD Week ngayong 2024 sa pamamagitan ng pangunguna ng flag raising ceremony sa Office of the Chief Minister Ground noong 12 ng Agosto ngayong taon. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Solidifying Camaraderie and Intensifying Information Dissemination for More Impactful Human Settlements Program Implementation.
Inanunsyo ni Director General Ismael W. Ibrahim ang serye ng seremonya ng paggawad o pag-turnover ng mga unit ng pabahay sa mga lalawigan ng mainland at mga isla ng BARM. Nag-sponsor din siya ng isang larong pangkasiyahan na tanong at sagot kung saan 5 empleyado mula sa iba't ibang mga ministeryo, opisina at ahensya ng BARM ang nanalo ng tig 500 pesos bawat isa bago matapos ang programa noong Lunes. Sa pagdiriwang nito, ang mga tagumpay na nakamit ngayong taon ng MHSD mula sa regional hanggang sa mga tanggapan sa probinsya sa Maguindanao, Lanao del Sur, Special Geographic Area, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay nagdaraos ng masayang sports fest at magdaraos ng isa pang turnover ceremony ng mga resettlement housing units bago matapos ang linggong ito. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bint Tamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating huling balita ngayong araw. Ito ho ang ating 182nd episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay magbabalik para sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napaka-importanting paalala regarding our resettlement housing projects program sa Bangsamoro. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan ho ang ating maikling patalastas regarding our resettlement housing projects. Dito po sa Bangsamoro at yan po ay tinataguyod ng MHSD sa buong BARM mula sa ating mainland at sa ating island provinces. At tayo ho, dadako na sa ating IPH ngayong araw na ito para ho ma-maximize natin ang ating oras. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria para sa ating lahat? Ngayong araw na ito, kabalay na Ria, ang itong nakalipas na kahapon actually, mainit na sinalubong ng mga Pinoy ang Team Philippines noong Miyerkules sa pamamagitan ng Heroes Parade para sa 2024 Paris Olympians sa mga lansangan ng Manila at Pasay. Isang araw pagkatapos ng pagdating ito noong Martes, ang delegasyon ng mga atleta ng Pilipinas mula sa France ay sinalubong ng karamihan ng mga tagahanga sa parade ng pagbibigay dangal, a Heroes Welcome for the Philippines 2024 Paris Olympians. So ang ating impormasyong pambayat hanap buhay na ngayong araw ay patungkol dito sa tinatawag na Olympics. So na isa is 1 week ba tayong nakatutok sa kanya tong nakalipas. So ang kasaysayan ng mga laro ay bumalik sa paligid ng 3,000 taon sa Peloponnese na sinaunang Greece. Ang mga paligsahan sa palakasan na inorganisa sa Olympia ay ginanap tuwing 4 na taon at nakuha ang pangalang Olympic Games.
So kahit na nagsimula siya sa Greece, ngayon taon-taon na natin siyang inoobserba. So ang kasaysayan ng mga laro ay hindi natin alam ang eksakto kung kailan sila nagsimula, ngunit ang petsa ng 776 BC ay madalas na binabanggit sa mga nakasulat na mapagkukunan. Ang eksaktong mga dahilan para sa kapanganakan ng mga laro ay hindi pa rin alam dahil ang kasaysayan ay naging halo-halong mitolohiya. So merong mga sinasabing para siya sa mga Greek gods na gina-worship nila dati. May sinasabing isa siyang state practice, kumbaga. Ang 4 na taon na agwat sa pangitan ng mga edisyon ng sinaunang laro ay pinangalan ng Olympiad at ginamit para sa mga layunin ng pakikipag-date noong panahong iyon. Ang oras ay binibilang sa mga Olympiad kaysa sa mga taon. So, imbis na sabihin mong 1 year, sinasabi mong 1 Olympiad, which is 4 years ang katumbas. Noong 1894, inilunsad ni Pierre de Coubertin ang kanyang plano na buhayin ang mga larong Olimpiko at noong 1896, ang mga unang laro ng modernong panahon ay ginanap sa Athens. So, 1894 ang official global release ng ating Olympics, pero meron siyang source na 3,000-year-old practice na sa ating Greece, sa ating sinaunang Greece. At hanggang ngayon, pinapractice pa rin natin. Ngayong taon, naganap siya sa Paris, and inshallah, ang next Olympics ay sa Los Angeles, California. Yes. Gustong puntahan niyan ni ako. Bilang atleta? Sunod na atleta? Hindi. Bilang tao lang. Bilang tao. Ang ating DG rito ay, marami may kwento pag pinag-usapan ng Los Angeles, California. Ooh! Masya Allah, nainggit na naman ako. Okay. Inggit yan. Okay, kabalay na rin. At yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Aha. At yan nga ho ang trivia dahil talk of the town, ang Olympics na ginanap ho sa Paris, France, kung saan nagkaroon tayo ng ilang gold medals ba? Dalawa? Diba? Kabalay na rin, 2 gold medals care of 2 bronze. Bronze medals. And 2 golds and 2 bronze. Ayan, alam na alam ng ating DG. Congratulations sa nagawin ng ginto. At syempre, may mga tao hong gusto na mag-change ng career para magkaroon ng gintong yan dahil kalakip niya ng napakaraming gantimpala. Para sa ating nakikinig sa radyo, tumalon po si DG sa kanyang upuan kasi ganun daw magalis ng upuan si Kuya Hamsi. Baka si Hamsi na ito promising. Yo! Huwag mo kami kalimutan, Kuya Hamsi. Long jump, no? Oo. Ganun. Sige. At dahil dyan, atin naman po pakinggan from Rhea sa kanyang trivia. Let's now go to that area ni Hamsi para sa kanyang health and wellness tips. Ngayong araw na ito under our HSF. Kabalay na Hamsi, ano ba ang iyong baon? Yes, Ma'am Sally, magandang umaga po ulit sa ating mga kabalay. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Para sa ating episode ngayong araw, ating pag-uusapan ay patungkol sa National Adolescent Immunization Month. Ito ay pinagdiriwang sa Pilipinas tuwing buwan ng Agosto. Layunin ng pagdiriwang na ito ay upang itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagaan ng pagbabakuna para sa mga kabataan. Ang kampanya ito ay naglalayong hikayati ng mga magulang, tagapangalaga at mga kabataan mismo na maging masigasig sa pagtanggap ng mga kinakailangang bakuna upang maprotektahan ang kanilang katawan or ang iba't ibang mga sakit tulad ng tigdas-hangin, tetano or human papilloma virus at iba pang mga virus na kumakapit sa ating mga katawan. Ang Department of Health at ang Ministry of Health ay aktibong nakikilahok sa immunization month na ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa, aktibidad at mga kampanya na nakatuon sa edukasyon at pagbibigay ng libreng bakuna. Bukod sa mga pisikal na klinika at mga health centers, ginagamit din ng social media at iba pang mga digital platforms upang maabot ang mas maraming kabataan at mga pamilya na magpabakuna. Narito ang ilang mga tips para sa National Adolescent Immunization Month upang mas epektibong may pagdiwang at may sulong ang kampanya para sa mga pagbabakuna ng mga kabataan. Una, alamin at i-share ang mga tamang informasyon, maging edukado
alamin ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga bakunang kailangan para sa mga kabataan. Pangalawa, magbahagi ng kaalaman, i-share ang inyong mga nalalaman or experiences sa inyong mga pamilya, kaibigan at ibang social media platforms upang makatulong na maiwasan ng maiwasan ang mga maling informasyon tungkol sa mga maling bakuna. Tama. Pangatlo, magsagawa ng health check, kumonsulta sa doktor kung ikaw ay nasa adolescent age or nasa 10 to 19 years old or may mga kapatid na nasa ganitong edad. Kumonsulta sa doktor or health center upang malaman kung anong mga bakuna ang kailangan or kung ano pang mga hindi natatanggap na bakuna. Pang-apat, sumali sa mga aktibidad at kampanya, makilahok sa bakuna drive kung mayroong libreng bakuna drive sa inyong mga lugar, mag-volunteer or kayati ng mga pamilya, kaibigan na magpabakuna. Pang-lima, gamitin ng social media para maghikayat, mag-post ng testimonial kung ikaw ay nagpabakuna ng magbahagi ng inyong mga karanasan sa social media para ipakita ang kahalagahan ng bakunang ito. At panghuli at pang-anim, makipag-usap sa pamilya at kaibigan, magkaroon ng open discussion, kausapin ng mga inyong mga pamilya, kaibigan tungkol sa kahalagahan ng bakuna at himukin silang makilahok sa National Adolescent Immunization Month. Ang pagbabakuna ay isang mahalagang bahagi ng kalusugan ng kabataan at ang buwan ng Agosto ay isang pagkakataon para paalalahanan ang lahat sa kahalagahan ng proteksyon ng atid sa atin ng bakuna. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang lingkod Bangsamoro, Ramsari Pala. Sa stage na yun, no? Wish ko lang. Pero may mga available bakuna naman din po para sa ating mga sa ganitong age, kabalay na rin. Yes, that's right. Sa katunayan, bago lang tayo ng bakuna, di ba? Ano yung isa? Pneumococcal? Pneumococcal, yung nag-shutdown sa katawan ko for a week. At saka yung isa is... hopefully, mas malakas ng katawan ko after that. Always check po yung page ng Ministry of Health that always po sila nag-update kung yung mga bakuna. Ang ginagawa nila yung mga vaccine drive kung saan pong location po. Yes. Always sila nag-update. That's right. And with that, HSF, ni Kabalay na Hamsi, mahalagang malaman natin ang totoong impormasyon. Huwag ho tayo maniwala sa fake news at huwag tayo maniwala sa mga sabi-sabi lang. Huwag mahiya magtanong kung may right. Okay? Huwag mahiyang maghanap ng totoong impormasyon at huwag ding tamarin. Para ho malaman natin at tayo ay guided at magawa natin ang mga tamang gawain. Para sa mga bakuna, tayo ho ay mag-log on lamang, mag-log on or i-scan lang yung mga posts ng MOH. Nandiyan po ang schedules at ang available na mga bakuna. Sa mga adolescent, ayan, from 10 to 19 years old. 19 years old nung unang panahon. Dumaan din tayo. Hanggang itsura na lang natira, Tisan. Oo, tama. Okay. Hopefully. Huwag kayo maniwala. Ng youth. Sir? Anong laman ng age ng youth? Youth! Kasi pag adolescent is 10 to 19. and ang youth. Hamsi? Paki-research. I think hanggang 31 ang youth. Oh, ang youth is 15 to 24 years old. Pasado 15 to? Pasado pa, Tisan. 24. Pasado pa, Tisan. Pasado ako ng mga how many years ago. Okay, nako. Yan, Ang child. Ha? Ang child. Kabalay na Hamsi at kabalay na Rhea. Kamawa DG. Ano naman ang child? A human being below the age of 18 years. Ibig sabihin, yung 18 years, pwedeng youth pati adolescent. Oo, that's right, diba? Marami tayong nalalaman dito sa ating episode ngayong araw na ito. Okay, at dahil nagkakape na ang ating Director General ngayon, yan ho ay nagpapaligaya sa kanyang araw. Hindi pwedeng walang coffee. Pupwesto na ho siya upang pag-usapan natin ang ating topic ngayong araw na ito para sa ating MHS Discusses. Bago tayo magbasa ng ating mga comments sa ating Facebook Live ngayon,
I would just like to greet may dalawa akong kasama sa ating NDC PTA dyan. Si Bay Zobaida Buwisan Zubilia at si Sir Don Mangansakan. Maraming salamat sa inyong panonood ngayong araw na ito. PTA President ka na naman? Hindi ako President. Okay. Hindi yan pwede maging president. Hindi talaga pwede. Walang mangyayari sa ating association. Tama, sir. Actually, yes. Okay, nako! Pag-agad ako rito. Sige, atin na ho ang pag-usapan ng ating topic ngayong araw na ito, which is ang ating MHSD Week 2024. Kung kayo ho ay nagtataka bakit mayroong MHSD Week sa Ministry of Human Settlements and Development, lilinawin po yan ang ating Director General ngayong araw na ito. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga po sa atin. Yan, kay gandang umaga ho sa inyo. And I know you are so busy. Hindi naman po kayo nangawalan ng kabisihan every day. Salamat ho ng marami dahil nakapili namin kayo ngayong araw na ito. Para pag-usapan natin ang MHSD Week ngayong taon na ito, umpisahan ko na ang unang tanong. Sir, masaya ba o malungkot ang ating MHSD Week ngayong taon? Halo. Halo, sir. Sir, bakit halo? Siyempre masaya dahil lalong pinaigting yung kapatiran ng lahat ng pamilya ng MHSD. Malungkot dahil hindi natin kasama yung ibang mga kasama natin. For example, sana yung sa probinsya pumunta sila sa atin sa nasa region para lalong mapalakas ang ating samahan ng ating kapatiran. Pero because may mga challenges kaya although nasa island na sa kanilang konsila probinsya, but they also tried their best na makasama po nila tayo at kasama sila sa pag-celebrate ng ating MHSD Week 2024. Yes, that's right. As you can see sa ating mga post doon, nariyan pa rin ang ating mga pangkat mula sa ating mga provincial offices, kagaya ng sinabi ng ating Director General na masaya akong nagkakape na naiingit po. Okay, sige. So itong ating pinagdiriwan na MHSD Week, kailan ba nag-umpisa? Actually, it started last August 12 and this will end on the 17th of August. No? It's a week-long celebration. At maganda ang simula ng ating celebration on the 12 because ito yung pag-turnover natin ng ating mga pabahay program sa may SGA, sa may munisipyo ng Nabalawag at Kadayangan. Ito yung dating munisipyo ng Mitsayap at ngayon ay kasama na sa SGA, sa BARM. At kami po ay natutuwa dahil sa simula po ng ating selebrasyon ng ating week ay meron ng isang napakalaking aktibidad na ginawa po natin, ang pag-turnover ng 100 na mga pabahay sa 2 munisipyo sa SGA ng BARM. Sir, doon po sa ating awarding ceremony or turnover natin, kamusta ang pagtanggap ng mga komunidad sa atin during that time? Napakaganda ang pagtanggap nila sa atin at siyempre kami rin ay nalulungkot dahil marami pang mga kapatid natin sa lugar na naghahangad na magkaroon din ng ganun-ganun ding mga pabahay program at tayo naman sa MHSD ay nagsusumikap sa pamumuno ng ating mahal na minister at ng ating Chief Minister na mabigyan ang lahat ng mga mamamayan sa loob ng BARM na ganong mga pabahay, libreng pabahay, dahil alam po natin na ito ay isa sa mga priority program ng ministry at ng ating mahal na Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Yes, that's right. Sinabi ng ating DG, priority program ng ating Chief Minister ang housing projects na ito. Para lahat ng ating mga kababayang Bangsamoro, pamilyang Bangsamoro ay magkaroon ng disenteng pabahay. Inshallah, marami-rami po yan. Kaya ng sinasabi ng ating Director General. Sir, balik ko tayo sa ating MHSD Week ngayong taon na ito. Ano ba ang ating tema? At paano nag-come up into this theme for this year? Mahaba ang ating tema. Pero ang tema natin is
solidifying camaraderie and intensifying information dissemination for more impactful human settlements program implementation. Para bang we wanted to strengthen ang relation, ang brotherhood and camaraderie, at paigtingin ang ating pagpapalaganap ng mga information sa iba't ibang lugar at kung ano ang ginagawa ngayon ng MTSD at ang BARM mismo sa pamumuno ng ating Chief Minister. Kaya malaki ang naging malaki itong objective po natin sa week nito para magkaroon tayo ng lalong paigtingin ng ating brotherhood and sisterhood sa ministry. At the same time naman, para na rin magkaroon ng isang malawakang information campaign sa kung ano ang ginagawa ngayon ng MHSD at ano pang gagawin ng MHSD para po sa katuparan po natin ang ating mandato bilang the housing arm ng BARM. Yes, that's right. Sabi nga ng ating DG, actually itong brotherhood na ito, sisterhood na pa. Diyan na nag-uumpisa yung parang motibasyon ng bawat isa na magtrabaho ng mabuti for the sake of the clienteles na ating pinagsisilbihan. Ayan. And for this, sir, ano ba ang mga activities na isinasagawa ng MHSD for our MHSD week this year? Una, yung ating ginawa sa first day mismo ay yung ating turnover ng ating mga pabahay program. At the same time, the next day, the same day, nagsimula ng ating yung limited lang na sports fest within us, no, sa loob ng ating compound, sa loob ng office. At nakita natin yung gaano kasaya ang ating mga empleyado na sa buong taon, ganoon lang ito nangyayari. Ando ng ating minister, ando ng ating mga directors, at masayang-masaya po ang lahat. At ang intention is not to win, but just to pagtingin ng sinasabi ko, yung kapatiran ng bawat isa. At although siyempre everyone wanted to win, pero we have to accept the fact na may winners, may losers. Pero yun nga, the spirit of camaraderie is the important factor ng itong ating MHSD week. And at the same time, tumulak din sa island provinces ang ating mga kasama upang magkaroon naman ng tinatawag na inspection sa ating mga projects sa island provinces ng Sulu. Maraming pumunta ang ating PDD, yung sa planning design, pumunta ang ating monitoring and evaluation, at ibang mga kasama po natin, ILUD, para makita nila kung saan na tayo sa island provinces. Kaya simultaneous ang ating ginagawa ngayon sa mainland province ng BARM at pati na rin sa island provinces in the celebration of our MHSD Week 2024. Yes, mashallah. And that explains kung bakit karamihan sa mga empleyado ng MHSD ngayon hindi maganda o gaga. Dahil sa dami ho ng isinasagawang aktibidades dito ho sa ating rehiyon for the benefit of our clientele, our beneficiaries na nangangailangan ng ating mga serbisyo. And sir, no, kailan ba meron pa tayong gagawing turnover bago magtapos itong ating MHSD week? Mayroon tayong gagawing turnover, pero this will be this coming Sunday. Okay. Ito naman ay gagawin sa Lanao del Sur. Sa munisipyo ng Sagyaran, meron tayong project doon na 100 units. That's right. And at the same time, bago tayo mag-turnover, dadaan muna tayo sa Tamparan para naman sa isang groundbreaking ng ating housing project also in Lanao del Sur. Kaya tuloy-tuloy nito, and sa September po naman we are expecting for another turnover ng mga ating project natin sa Tawi-Tawi, inshallah. So we are doing our best, and we are doing our mandate, at we are doing also yung parang yung mandato na ibinigay sa atin ng batas, at pati na rin yung tiwala na ibinigay sa atin ng ating mahal na Chief Minister. Mashallah, alhamdulillah. Kabi-kabila na ho itong ating mga isinasagawang activities for our mandate to be realized, to be attained, no? And of course, kung sa kabila ay groundbreaking, sa kabila naman ay turnover. Mashallah, alhamdulillah. And yung iba naman po ay aside from our activities, being the housing arm of the BARM, meron tayong technical assistance di mga ginagawa para sa ating mga local government units at yung ating regulatory services. Yes, sir. Aside from sa turnover ng ating mga pabahay at saka yung groundbreaking, we also work very closely naman sa pagtulong dun sa nasalanta ng baha. Correct, sir. In fact,
kaninang umaga pumunta tayo sa munisipyo ng Parang as part of the celebration of our MHD Week na mabigyan initially yung mga naging biktima ng baha sa Parang. And dumating na rin on the 19th will darating yung bulto ng ating mga tulong sa iba't ibang munisipyo na nasalanta ng baha. Kaya yun po, aside from the celebration, yung sinasabi ni Ma'am Sally na turnover, groundbreaking sports, meron din tayong tulong sa mga kapatid natin na nasalanta ng baha. Itong nakaraan na in partnership with the Catholic Relief Services at iba't ibang ministries ng BARM, specifically sa BARM Ready ng Office of the Chief ng MILG po. Nako, hitik na hitik pala ho yung ating MHSD Week. Meron tayong sports fest, meron tayong turnover ceremonies, awarding ceremonies, meron tayong groundbreaking ceremonies, meron din tayong reaching out, no? Pagbigay ng assistance sa ating mga nasalanta, ang kanilang mga kabahayan, sir, no? Sa nangyaring malawakang pagbaha, bunga ho ng bagyong Karina ba yun? Karina, sir, no? Noong mga nakaraang buwan in July and early this August. Ayan po yung ating sinasagawang assistance. Ma'am Sally, at kasali rin po tayo dun sa convergence ng BARM Tabang. Ito naman yung gaganapin sa munisipyo ng Munay, Llano del Norte. At kahapon nag-attend ang ating kasama during the meeting sa BARM Ready at we committed some kind of assistance para po sa mga kapatid natin naman sa Munay, Llano del Norte. Kaya marami tayong mga aktibidad na ginawa sa linggong ito. So that means, sir, yung ating assistance, no, ng BARM as a whole ay hindi lang sa BARM territory. Even outside the territory of the BARM. MashaAllah. We are reaching out to all Bangsamoro. In fact, ang ating kasama sa PDD ay pumunta na rin sa Lupon, sa Davao Oriental, para na rin inspeksyonin ng ating mga projects doon. MashaAllah. Alhamdulillah. Okay, dahil hindi lang po yung ating mga kababayang Bangsamoro sa BARM territory na nangangailangan ng tulong, kung hindi yung even outside ng ating territory ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And that explains kung bakit nakakarating doon ang ating mga tulong mula sa BARM at mula rin po sa MHSD. And syempre, dahil nabanggit naman ang ating Director General sa napakaikling panahon, napakaikling oras, hindi pa oras, minutes, yung lahat ng ating mga aktibidades under our MHSD Week celebration ngayong taon na ito, gusto nating malaman kung ano nga ba ang kaniyang magiging pangwakas, no, na mensahe para sa ating lahat for our episode 182nd episode ng ating programang MHS Delivers. Sir, ano ba ang iyong pangmalakasang mensahe para sa amin at para sa ating taga-subaybay ng ating programa? I do not want to call this pangwakas kasi for episode for this episode only, kasi pangwakas, alam mo na. Magbabalik ka pa, inshallah. Pero magbabalik po tayo sa susunod na mga episodes, no? Kami po ay nagpapasalamat sa una-una sa tiwala na binigay sa atin ng ating Chief Minister para maging the housing arm ng BARM. At kami po ay nagpapasalamat sa active na delivery of services ng ating mga kasama sa opisina, no? Sa regional office, pati na rin sa ating mga kasama sa iba't ibang probinsya. At napakalaking bagay po ang kanilang active participation. Although marami pang dapat natin pwedeng gawin, pero we are at least trying at best na maserbisyo natin ang ating mga kapatid na Bangsamoro in the BARM and in the core territory, pati na rin outside ng BARM territory. Kaya kami po ay hindi magsasawang tumulong at ibahagi ang mga bagay-bagay para sa ating mga kapatid na sa loob ng BARM at pati na rin sa labas ng BARM. Sa ating mga kapatid naman ngayon na patuloy na nakakilahok sa paliksaan sa ating opisina ngayon in the celebration of our week-long celebration. Ulitin ko, we are not here to win, no? But we are here to strengthen the camaraderie, the brotherhood, sisterhood. And napakasaya. In fact, yung laro natin kahapon, Ma'am Sally, napakasaya. At na-feel natin na talagang andyan yung feelings ng isang pamilya ng MHSD. Once we feel yung
yung care ng bawat isa ay para bang we are nainganyo tayo na to work more and to love one another. That's right. And nakita ko na ako personally, I'm very happy na nagkaroon tayo ng ganitong week, no? Totoo, na sir. celebration, and we are extending our congratulations sa lahat ng mga winners and sa lahat ng hindi nanalo, lahat panalo. May mga mga consolation prizes. Manalo, matalo, cute pa rin kami. Yeah, no. And we are expressing our congratulations sa ating lahat at sa mga organizers ng week nito na celebration. At kami po ay hindi magsasawang bigyang serbisyo ang lahat ng Bangsamoro na kasalukuyan ngayon ay nasa situation na kailangan nila ng tulong sa tagal ng kanilang pakikibaka para sa katotohanan at para sa kapayapaan. At ngayon na po ang panahon upang ipakita natin sa kanila na kung ano yung naging bunga ng kanilang pakikibaka at nagkaroon ng kapayapaan ang BARM. Kaya kami po ay nagpapasalamat. We will not stop in the delivery of services sa ating sa Bangsamoro, in and outside the territory ng BARM. At as long as andyan po kami, umasa po kayo na we will do our best para po sa kapakanan ng ating mga mahal na Bangsamoro. Sa family namin sa MHSD, sa buong BARM, happy celebration ng ating MHSD Week 2024, and let us all pray na may susunod pang mga aktibidad na gagawin po natin. At we encourage everybody to actively participate because this is in one way or the other na we can strengthen yung tinatawag na brotherhood and camaraderie ng bawat isa sa atin. So again, Ma'am Sally, sa iyong team sa ICS, congratulations sa 82nd episode. Ilang taon na yon? 3 years? I think. Anyway. Sir, mahina ako sa sige. Absent ka ba that time? Sige. But anyway, more than 3 years or more ang ating episode nito, at malaking bagay ito na we are able to reach out sa ating mga kapatid na upang malaman nila kung what we are doing and what the Bangsamoro government is doing. So again, ako'y masayang-masaya sa pamumuno ng ating mga minister na magkasama po ng pamilya ng BARM. Again, sukran sa inyong lahat, at we're looking forward for a more celebrations ng ating opisina, and more marami pang mga good prizes na looking forward to that. So again, congratulations. Tapos yung mga nanalo, sorry na lang, pero may consolation prizes sila. So sukran sa lahat, at maraming salamat. At magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Again, from our well said, from our Director General, ang ating mga natapusin pa, kaligayahan, lahat na ho ng ating mga sinasagawa at nangyayari sa ating ministry, ang MHSD, ay naibahagi ho ng ating Director General, at ang highlights, ang purpose ng pagkakaroon ng ating MHSD Week ay naibahagi na rin ho ng ating Director General, na walang iba ho kung hindi si DG Esmael Ibrahim, ang ating nagsilbing resource speaker ngayong ating 182nd episode ng ating programang MHS Delivers. Mashallah, alhamdulillah. Sabi ni Sir, we're not here to win, but to strengthen our camaraderie sa ating sa pagitan ho natin bilang mga empleyado ng MHSD. And he congratulated all the winners and look forward to winning din inshallah ng ating mga our director sa OMS is watching us now. Nag-send siya ng picture na. So Dems, thank you for watching. Actually has been always watching the program, and there are comments here na babasahin natin bago tayo magtapos sa ating episode ngayong araw na ito, Sir DG. And ako, I just want to repeat some statements ni DG kanina na napakaganda, no?
Pero alam mo na, tumatanda na tayo. Nakalimutan ko na naman yung sabihin ko, no? So, habang inaalala niya, Tisali, Sige, go. request ni Kuya NG magpa-shoutout daw sa nanay niya. Farhana Uto Ismael at ang asawa niyang Naima Daud. Ayan. Shoutout po sa inyo. Shukran sa inyong panunood, pakikinig. Thank you so much. At yan ho ang nag-send ng ating link ng ating episode sa ating mga groups para ho may palaganap ang magandang balita mula ho sa MHSD. Thank you very much. And of course, sa lahat po ng ating nag-comments, hindi ho magwawakas, hindi matatapos ang ating bawat episode kung hindi ho mababasa ang inyong mga comments sa ating Facebook Live, Kabalay na Ria, before we proceed sa ating KKK. Starting with Abu Said Harudain, PD Basilan, Sir Ibs, watching from Zamboanga City. Assalamualaikum ito. Uday, assalamualaikum. Yes. And we have, sige, basahin ko ang lahat ng comment ni Kuya Dingdong para isahang screen time lang siya. Sige. From our IPS head, our back secretariat head, Salaman, good morning, dear MHS Delivers. Salute to all winners of the MHSD week. Watching in front of the laptop. Binabati ko po ang lahat ng mga kalaro namin sa volleyball at sa magaling naming Captain Ball Hamsari. Malapit na po kami manalo. Pero talo sila. Malapit na po manalo yung kalaban. Good luck. And we have Sir Abdul Hamid Alawi Jr. Kay si Ate Sally po ang magbabasa. Watching from a distance the world. Okay, sige. Nasinundan ni Ate Cha. Salam mga kabalay, lalo na sa Nagdig kahapon sa volleyball. Sino nagkaroon? Sino nagdig? Anong dig? Yun yung maghulog ka sa sahig para kunin yung bola? Oh, yes. Para kunin yung nahulog na bola. Sakit! Medyo may mga... Hindi semento yung sahig natin. Oh. We have... I-convert sa cash. Convert to cash. Magkikisali ako dyan. Huwag ka magdig. We have Sami Ibrahim watching from RO. And Cindy. Assalamualaikum, magandang umaga po. Watching from MB Bagwa, Cotabato City. Thank you so much for watching. And we have Beam Singson. Assalamualaikum, watching from TRS. Waalaikumsalam. And my beloved Insan, Abu Abdul Malik bin Musa. Assalamualaikum from Al Madina Al Manawara. Mashallah. Kebahal. Oh, shout out po sa mga Musa and Muhammad family. Shukran. Yes. And ito, si Sir Dems. Okay, basahin natin. Isang string of chat. Assalamualaikum. Paki-announce talo ng GAT team. Ang gadable sa volleyball kahapon. Yes, thank you so much for announcing that. Yes. Salam, MHS DCRS ay nagsasagawa ngayon ng registration at validation sa munisipyo ng Parang para sa mga nasalanta ng baha upang maayos ang pamimigay ng mga kailanganin ng mga naapektuhan. Yes, that's right. MashaAllah. Ang ME, Monitoring and Evaluation? Yes, Monitoring and Evaluation Division. Atin kasama mga engineers ay nasa suludin para mag-conduct ng joint monitoring. That's right. Nabanggit ni Sir DJ kanina. MashaAllah. Via Manila sa mga nag-travel ngayon. Yes, and hope to see you again inshallah pagdating ninyo. Inshallah. Inshallah. Oh, we have Leslie Pesante watching from HRMS. Magkasahod na Hamsi next week. Joke. Joke lang. Kinsenas po ang sahuran namin. On time po siya most of the time. Yes. Never late. Yes. And we have Dayo po. Jan Antonio Cumen, na-announce na po ba ang winner? Salam. Salam, yes. And na-replyan ni Jamil Ibil, si Sir Dems, pwede rin i-announce, sir, kung sino ang talo sa dart game ngayon. Medyo... Huwag. Wag muna. At isa, kumusta ang dart game ninyo? Wala akong dart. Hindi ka nakasali. Si Eliza ang panalo ka. Si Ate Liz panalo Word Factory. Word Factory. Yeah. Ako yung kalaban. Alam niyo itong mga players ng Scrabble pati ano yun? Word Factory. You're very lucky because hindi ako sumali. Yun ang takot ko, sir. Salamat namin, sir. Salamat kayo. Pati mag-binton, sir. Yes. Salamat kami. Ay, imagine mo na lang kung may table tennis tayo. Wala nang default na si DJ. Okay. We have AB Roden. Salam, watching from PO Maguindanao. Salam, Director. Yes, ito ho ang ating weekend. Weekend na singer ng MHSD. Ooh, Yan. cute. And Si Pili, ha? Oo, Pili, sir. Save your tears for another day.
Yeah, okay. And lastly, we have si Timaan Dicale. Salam pa shoutout kay Habib Udasan at Ian. Iyan. Madyaw. Madyaw. Ibig sabihin, sir, ng Madyaw. Good. Good. Oh. Sir, itong one of our players kahapon, di ba? Sa volleyball, si Habib. Yung nag-spike ganyan. Okay? So, Kaya Hamsi mag-spike, huwag mag-dig. Si mga Hamsari? So yun po yung ating mga comments, Kabalay na Ria, no, sa ating Facebook Live. At ngayon atin na pong tunghayan ang ating KKK. But before that, congratulate natin ang mga winners ng MHS Disseminates ngayong araw na ito, which is only 2. Dalawa lang? Yes, out of the 4 possible winners, 2 lang ang nanalo, which is Haini and Hamid Taib. Haini and Hamid Taib. Hindi ko na kung tamang pronunciation ko. What is our question for this? So this week's question was anong taon na establish ang MHSD website at ano ang tema ng selebrasyon ng MHSD Week ngayong taon? And the answers are? So September 2019 yung taon. Tama. 2019 yung taon na na-establish ang ating website at ang tema ngayong MHSD Week ay solidifying camaraderie and intensifying information dissemination for more impactful human settlements program implementation. Yes, that's right. At dalawa lang ang tumama. That means next week, magkakaroon tayo ng 5 winners. 3 magbilangan lang tayo later. Mahina nga sabi kami sa math eh. Okay, sige. Hindi pwede on the spot. Congratulations to the winners of our congratulations MHS Disseminates. So, hintay lang po sa inyong premyo. Mapapadala din siya, surely, inshallah. Medyo, kung matagalan man, chill lang. Yes. It will surely go to your way. Yes, inshallah. And with that, para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa atin sa inyo ng 100 peso load, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ang ating unang tanong ay... Yes, what is that? Ilang pabahay ang iginawad noong August 12, 2024 sa mga bayan ng Kadayangan at Nabalawag. Figure lang yan. So, numero. Ilang housing units, yes. So, ilang housing units. Next, para sa ating activities ngayong MHSD Week, magbigay lamang ng isang palaro na ginaganap ngayon. Ako, napakasikat ng larong yan kung gusto niyo piliin. Kahit anong mga palaro na ginaganap ngayon sa MHSD para sa ating MHSD Week. May mga nabanggit kami kanina, so pulutan lang. Yes. And last question, saang probinsya gaganapin ang turnover ceremony ng pabahay ngayong Sunday? Inshallah. Nabanggit yan, di ba? Yes. Ni DG kanina. Klarong-klaro po. Yes. So, ulit, ang ating tatlong tanong. First question, ilang pabahay ang iginawad noong August 12 sa mga bayan ng Kadayangan at Nabalawag? Second question, magbigay ng isang palaro na ginaganap ngayon ng mga empleyado ng MHSD para sa MHSD Week. And the third question, saang probinsya gaganapin ang turnover ceremony ng mga pabahay ngayong Sunday, inshallah. That's right, Kabalay na Ria. At ang ating text line para ma-remind yung ating mga listeners. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And there you go. Text na ho para kayo maunang maka-send ng inyong tamang sagot at manalo. Kagaya ng sinabi ng ating Kabalay na si Ria ng 100 peso load bawat isa. 5 winners, no? Yes. Kabalay na Ria. At dahil dyan, tayo ho ay tapos na sa mga bahagi ng ating programang MHS Delivers na tumagal na mahigit 1 oras po ngayong episode natin. Kailangan na ho natin mapaalam sa ating episode. Sa ngalan ho ng ating babait at napaka-supportive ng mga leaders from our Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina... Ako po ang inyong lingkod Bang Samoro Joeria Bentemran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa ICS, Hamsari H. Pala, Almansur S. Ugaw, at Dato Nohaz A. Daud, at sa ating mga kabalay sa DXMS, Sir Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Alan, Sir Jeffrey ngayon natin kasama. Sir Jeffrey, yes. Welcome. Kami po
po ay nagpapaalam na para sa episode na ito. Yes. At ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa ating lahat na atin pong isagawa ang ating bawat gawain, gabay at taglay sa ating puso't damdamin ang ating mga hashtag na Trabaho ko, ibada ko, Work with excellence and perfection, Our home, our dream, and Building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj. MHS Delivers.